Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kwento na pinamagatang Tapat na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Memories shared together kept that love alive. I can't forget you. May inihahatid si Channery na hostess? Oo, sige. I-forward mo nga sa akin ang larawan ng nasabing babae. At gusto ko na alamin kung saan siya nakatira. Sige. Hihintayin ko. Bye. Hindi ako papayag na magkakaroon ako ng manugang na pinagsawahan ng iba't ibang lalaki. Nakita niyong ginagawa ng babae na yon na gusto niyong mapangasawa ko, Mama? Ayaw ko ng isang lasinggirang babae na mapapangasawa, Mama. At ano naman ang gusto mo? Isang hostess? Ano? Yung sinasabi nila na pokpok o kaya'y mababa ang lipat? Yun ang gusto mo? Ano? Isang babae na pinagsawaan ng kung sino-sino dyan? Ano yung sinasabi niyo, Mama? Alam ko na, may kinababaliwan kang pokpok. Bilib naman ako sa inyo, Mama, ano? Talagang kumuha pa kayo ng detective para tumuklas niyan. Dahil naghinala na ako na may kinababaliwan ka na nagtatrabaho sa club, na lagi ninyong pinupuntahan ni Isagani. Okay. At kung sakaling totoo, ano naman ngayon, Mama? Hiwalayan mo siya. O kaya huwag mo lang ituloy ang panliligaw mo sa kanya. Kung gusto mo na maayos ang usapan natin. Pinagbabantaan niyo ba ako, Mama? Oo. O si Sheila ang nire-recommenda niyo para sa akin? Ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, ayaw ko sa isang lasingkerang babae. At isang hostess ang gusto mo? Alam niyo, Mama, hindi lahat ng nagtatrabaho doon ay marumi. Kaya nang sinasabi niyo. Para tandaan niyo, ito ang masasabi ko. Ang ginto, kahit ilubog sa putikan,
ginto pa rin. Ano? Pero ang isang tanso o peking ginto ay lilitaw pa rin ang tunay na anyo. Peki pa rin, Mama. Kung ganun, talaga palang may hinala ang mama mo na kinalulukuhan mo na nagtatrabaho sa club na istambayan natin. Sagani, hindi na magbabago ang nararamdaman ko. Paano kung hanapin nila si Shaina at pagsalitaan nila ng kung ano-ano dyan? Yan ang wag nilang gagawin. Kahit pa siyang ina ko. Ano? Sagani, tapat ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Shaina. Kahit ikamatay ko, hindi ako magbabago. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Tapos ganyan ang mangyayari. Hindi ako papayag. Ipaglalaban ko si Shaina. Isagani. Mariano. Gusto ko po sanang makausap si Shaina, Mang Mariano. Kaya hintayin ko siya hanggang magising. At ako na po ang maghahatid sa kanya sa trabaho. Sige. Kung yan ang sabi mo, iho. Hindi ko na po itatanggi sa inyo. Nagmamahal po ako sa anak nyo. Kahit alam mo kung ano ang kalagayan namin sa buhay, hindi kami nababagay sa iyo. At isa pa, gusto mo ang isang nagtatrabaho sa sinasabi nila na putikan, bahay ng mga kalapating mababang lipad. Ibang pagkaunawa ko dyan, Mang Mariano. At napatunayan ko na hindi ganyan si Shaina. Iba siya sa mga kasamahan niya. Johnny Ray. At gusto ko pong makatulong sa inyo. Sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kung payag po kayo at gusto ni Shaina, bibigyan ko po ng ibang trabaho siya. Ano? Kukunin ko siya maging sekretary ko sa opisina. Kasama ni Isagani. Ha? Huwag po siyang mag-alala. At ipapaalam ko po siya sa boss niya. At naging kaibigan ko pong may-ari ng club. Kausapin mo siya. Kung ako walang problema. Kausapin mo kung anong sabihin at kung papayag siya. Kung papayag siya, papayag na din ako. Girl, I need you. I need your love. Johnny Ray, binibili mo ba ang pagmamahal ko sa ganyan na paraan? Hindi. Gusto ko lang natulungan ka. Para hindi ka na mapuyat kung papasok ka pa sa eskwelahan. Pwede kang pumasok at balikan mo na lang yung trabaho mo sa opisina. Tapos pumasok ka sa paaralan nyo. Ganyan ba ang alam mo na paraan para mahalin kita? Para hindi ako makatanggi? Dahil marami kang naitutulong sa akin. Shaina, wala akong ganyang plano. Mahal na mahal kita. Ayaw kong mahirapan ka. Ganon din, malaki ang respeto ko at bilib ako sa ginagawa mo. Iilan ang gaya mo. Baka ikaw lang ang ganyan na kahit gaano kahirap, nagtatrabaho sa gabi at nag-aaral sa umaga. Gusto ko lang maranasan kasi ni Itay ang maginhawang buhay. Sa awa ng Diyos at kung makatapos ako at makapasok ng trabaho na magaan kaysa serbadora dito sa club. Yan ang hinahangaan ko sa'yo.
may pagmamalaki ka ni Mang Mariano dahil nagkaroon siya ng anak na kagaya mo. Malaking problema ang pagmamahal mo sa akin. Dahil alam ko na hindi ako gusto ng magulang mo. Tatawanan ka lang ng mga kaibigan mo dahil sa mag-aasawa ka nang galing sa putikan. Wala akong pakialam, Shaina. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil alam ko, isa kang ginto. Ginto na kailangang mahalin at ituring na kayamanan. Ganyan ka sa akin, Shaina. Ikaw ang bahala dyan, anak. Magandang alok ni Janer eh. Wala namang masama kung pagbigyan mo. Dahil walang masama sa plano niya. Yun ang sabi niya. Gusto ka lang tulungan. Pero Parang ganun din. Mag-self-supporting ka rin. Iba lang ang trabaho mo. Hindi na sa club. hindi kaya sapat yan para isingil niya sa akin na hindi ako nakaalis sa lugar na yon kung hindi niya ako tinulungan At at hindi ako makakaalis sa lugar na yon. nakita ko na mabuting tao si Janry. Pero paano ang ina niya? Wala na raw siyang ama at ang ina niya lang ang kasama sa buhay. Diyan mo mapatunayan kung gaano ang pagmamahal niya sa iyo. Kung kayanin niya ng ipaglaban sa kanyang ina ang relasyon ninyo. Hindi lang yan ang sinabi niya sa akin. Ano pa? Lilipat daw tayo ng tirahan. Ano? Ikaw pala ang kinababaliwan ng anak ko. Anak... Anak niyo? Oo, si Architect Janery Montesa. Ganun pala. Oo, Nakakatawa naman si Johnny. Ayaw niyo, pero gusto niya ang galing sa putikan. hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Heto ang napirmahan na tseke. Ilagay mo kung ilan ang gusto mo. Kapalit ng paglayo mo sa anak ko. Hindi ko binebenta ang pag-ibig ko, madam. Totoo na mahirap lang kami. Pero hindi ganyan kababa ang aming pagkatao. Ha? Pumasok ka na sa kwarto mo, Shaina. Ako na lang ang haharap sa matapobring ito. Akala mo kung sino kayo? Umalis na kayo habang malinaw pa ang isipan ko. Umalis na kayo. Dahil sa ginawa niyo, Mama, aalis na ako ng bahay. Ano? Para wala kayong masabi. Kahit wala akong mamanahin sa inyo. Hindi masakit ang loob ko. Ano? Mas gusto ko pang mawala ang lahat ng mana ko kesa ang babaeng minamahal ko at hahandugan ko ng tunay na pag-ibig, Mama. Ako pang dahilan ng pag-aaway niyo ng mama mo. Huwag kang mag-alala, Shaina. Gaya ng pangako ko, walang makakadikta sa akin tungkol sa pagmamahal ko sa iyo. At ikaw ang magiging katuwang ko habang buhay. Johnny Ray, napakalinis at tapat ang pagmamahal mo. Kung meron mang makakapaghiwalay sa atin, ang kamatayan lang. Kaya, please, Shaina, huwag kang lalayo sa akin. Honey, ikaw ang lahat sa akin.
Aaminin ko. Mahal din kita, January. Pero ang mama mo ang iniisip ko. Hindi ganap ang saya ko dahil may masama ang loob sa akin. Huwag mong isipin yan. Magpupursige ka sa pag-aaral mo at hindi ka na babalik sa club. At magtatrabaho ka sa opisina kasama ko. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako para sa iyo. Dahil mahal na mahal kita, Shaina. Girl, I need you. I need your love. Ito na ang mas mabuting gawin ko, tita. Akala ko, kung magkakalapit kami ni January, hindi naman pala. Pasensya ka na sana, iha. Matigas ang ulo ni January. Masyado po akong nainsulto sa ginawa niya, tita. At ang masakit, isa pa na babae na mula sa putikan. Sinubukan kong bigyan ng pera ang babae na yon, pero wala akong nagawa. At ang babae na yon, akala mo kung sinong malinis? Oo, hindi niya tinanggap ang malaking halaga na iniaalok ko sa kanya para layuan niya lang si January. Dahil alam niya na malaki ang mapapakinabangan niya kung mapapangasawa niya si January. Masama ang loob ni Sheila at nagdesisyon na siyang bumalik sa Amerika. Mabuti naman, Mama. Siya pa ang nanggugulo ng buhay ko. Sinabi ko naman sa inyo noon pa na hindi ko magugustuhan yang silang yan. At ang nanggaling sa putikan ang kinababaliwan mo? Saan mo ba siya itinago? At wala na doon sa club na kinaroroonan niya? Tumigil na siya magtrabaho doon, Mama. Dahil nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral. Ano? Nag-aaral? Huwag mo nga akong patawanin, January. Yan ang mahirap sa inyo, Mama. Dahil hinuhusgahan niyo ang isang tao sa pamamagitan lamang ng status niya sa buhay. Talagang nagmamalasakit ka sa babaeng yun. Gusto lang niyang yumaman sa pamamagitan mo. Puro kayo pera, Mama. Yan ang palagi niyong ipinagmamalaki. Bakit? Makakadala ba kayo ng isang kusing kung mamamatay kayo? Ano? Walang ibang mabuti kundi ang malinis na kaluluwa. Parts, napatunayan mo na ang kalinisan ng pagkatao ni Shaina. At napakumbaba pa. Oo, Isagani. Kahit yung ginawa ni Mama at Sheila sa kanya, hindi niya pinatulan ng mga ito. Mabuti naman, Parts. At nailayo mo ang mag-ama kay Tita Carmela. Oo. Nalaman ng detective na inupahan ni Mama na nagmamasid sa akin. Oo. At mabuti. Tumigil ang taong yun. Oo nga eh. Alam mo, natakot din ako sa loko na yun. Sinabi niya na uupa daw siya ng hired killer para ipapatay daw niya ako. Believe na ako sa'yo, Parts. Pero ang katotohanan, hindi niya magagawa yon. Binabati kita, Shaina Honey. Salamat. Congratulations! Thank you. Shaina, salamat sa Diyos at nakapagtapos ka na. Opo, itay. At mananatili ka na sa kumpanya namin ni Isagani. Alam mo ba, Shaina?
Plano namin na palakihin ang negosyo namin, ang construction company. Ganun ba? At ikaw ang maging sekretarya at cashier. Anong sekretarya? Siya ang magiging manager. Ano? Ay, naku. Baka sobra ng tiwala niyo sa anak ko. Kakahiya. Mabuti kung kaya niya. Kaya niya yan, Mang Mariano. Malaki ang naitulong niya sa aming opisina. Totoo po yan, Mang Mariano. Salamat sa kabutihan niyong magkaibigan. Maliban sa inalis mo sa lugar na yon, January, nakapagpatuloy pa sa pag-aaral niya at hindi na nahirapan dahil sa pagtrabaho niya sa inyo. Oo. Anong susunod ngayon, January Pards? Ipakilala mo na ba si Shaina kay Tita Carmela? Oo, at wala na siyang masasabi ngayon dahil nakapag-aral na si Shaina. Pero paano kung hindi niya matanggap ang pakasalan mo siya, January? Tatay Mariano, hindi niya ako mahadlangan. Buhay ko ito. Salamat at nandito ka, iho. Ihingi ako ng kapatawaran bago bawiin ang buhay ko ng buong may kapal. Mama, itinawag ni Nanay Inday na nagkasakit po kayo. At hindi pa niya gusto na dalhin kayo sa ospital. Alam ko, mabigat ang kasalanan ko sa iyo, anak. Kalimutan niyo na po yun, Mama. Dadalhin ko kayo sa ospital. Ipapagamot ko po kayo. Hindi na kailangan. Gusto ko nang magpahinga. Bakit, Mama? Ayaw niyo na po bang masaksihan ang pagpapakasal ko? Dahil ba isang mahirap lang na babae si Shaina? Yung mapapangasawa ko na yun ang pagkakaalam niyo? January. Nakapagtapos na po ng pag-aaral si Shaina. Nagtapos sa pamamagitan ng sarili niyang suporta. Kahit mahirap ang kanyang pinagdaanan at mabigat ang kanyang pinasan. Habang siya nag-aaral, malinis si Shaina, Mama. Naiiba siya sa mga kagaya niyang nagtatrabaho sa club. Pinatunayan niya na hindi lahat na nagtatrabaho doon ay marumi. Sige. Wala na akong masasabi. Hindi ko na hahadlangan ang kaligayahan mo, anak. At patawarin mo sana ako. Patawarin niyo din ako, Mama. Kung naging suhel ako sa inyo. Ipinaglaban ko lang karapatan ko na pumili ng aking mamahalin. Ang paghandugan ko ng tapat kong pag-ibig, Mama. Girl, I need you. I need your love. Diyan nagwawakas ang isang linggong kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.